Oplan biyaheng ayos at mga hakbang sa epekto ng shear line sa ating bansa ating tatalakayin. Kasama si Commodore Alger Ricafrente, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Ricafrente, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po sa inyo at magandang tanghali din po sa inyong mga taga-subaybay. Sir, una po sa lahat, kumusta po ang inyong assistance sa ating mga pantalan at paliparan nitong natapos na Kapaskuhan? At ano naman po ang pagbabantay na inyong pinaghahandaan ngayong papalapit naman ang bisperas ng bagong taon? Bagamat na nakikita natin na medyo dumami yung pasahero na gustong umuwi sa kanilang mga probinsya, kumpara noong nakaraang taon, ay naging generally maayos naman. Meron lang mga konting mga sitwasyon doon sa ating mga pantalan, particularly sa Batangas, na meron nga tayong naiulat na merong nananamantala at nangihingi ng kaukulang amount para mapabilis ang kanilang pagpasok doon sa pier. Pero ito naman ay binabantayan natin, katuwang natin yung iba't ibang ahensya na concern sa ating mga pantalan, kagaya ng PNP Maritime Group, ng PPA, at ang lokal na pamahalaan. Sir, sa buong bansa, ilang mga roro, motorbangka at mga barko po ba yung inyong in-inspection sa ngayon? Na-inspection sa ngayon? Sa araw-araw po, simula nung nagtaas na tayo ng ating alert na inaasahan natin yung bansa ng pasahero, ay mahigit 1,000 mga vessel po ang ini-inspection natin. Kung kaya nga nakapagpakalap din tayo ng around 3,000 na mga personnel sa iba't ibang mga pantalan para mag-augment, para ma-ensure yung direktiba ng ating DOTR Secretary na to ensure a safe and smooth and secure na pagbiyahe ng ating mga kababayan. Commodore, ano po ba yung kadalasang insidente na nagiging dahilan ng pagantala ng biyahe ng mga ito? Dahil nga po sa dagsa ng pasahero ay yung mga barko ay hindi niya kayang ma-accommodate agad yung mga pasahero. At yung mga dahil may turnaround yung mga barko, pag hindi kaagad nakakabalik yung mga barko dahil nga din sa loading and unloading ng mga pasahero, dahil i-ensure din natin na gustuhin natin na makasakay kaagad sila, pero kailangan din natin i-ensure na hindi mag-excess yung pasahero at yung mga kagamitan ng mga barko, lalo na yung safety navigation equipments ng mga barko ay maayos para sa kanilang pagbiyahe din. So, yun yung isa sa nakikita natin na sa volume, hindi kaagad sila na-accommodate, pero isa din naman sa ini-implement na ating pamahalaan, particularly ng Marina, na pwedeng hindi na sundin yung kanilang nakatakdang oras. Basta pag dumating yung barko, maaari na silang mag-load para kahit papano ay mas mapapabilis yung susunod na biyahe ng mga barko. Sir, sa ngayon po ba ay nararamdaman na yung pagdagsa ulit ng maraming pasahero sa mga pantalan? At dahil nga long weekend, no, gaano karaming pasahero po yung naitala sa mga pantalan ngayong araw? At yung mga inaasahan din? Sa ngayong araw, kahapon at ngayong araw medyo kakaunti pa, pero ini-expect natin na bukas ay magsimula na namang dadagsa yung ating mga kababayan, dahil Friday na bukas ay para yung gustong maggunita ng bagong taon kasama ang kanilang pamilya sa mga probinsya. So, yun din po ang ating inaasahan, dahil sa record natin on the past year, from a mere 132,000 passenger noong December 26 last year, at kinabukasan noong December 27 ay pumalo kaagad ng mahigit 233,000. So kaya tinitingnan natin at we're expecting na today and tomorrow ay medyo mag-umpisa ng dumami ngayon, at bukas talaga yung isa sa mga inaasahan natin na mas dadami yung mga pasahero hanggang bago magbagong taon. Sir, pareho pa rin po ba yung dami ng PCG personnel deployment ng nakatutok ngayong papalapit na ang bagong taon, at hanggang kailan po naka-heightened alert ng PCG ngayong holiday season? Opo, hindi po tayo nagbababa ng ating mga nagbabawas ng ating mga personnel, dahil inaasahan natin yung pagdagsa ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga pantalan. Kaya tuloy-tuloy po ito
Kung meron man tayong mga tao na naka-break, ay meron po kapalit na agad yan para mag-duty doon sa mga pantalan. At tayo po ay heightened alert hanggang January 3 po ang ating heightened alert. But despite of that, dahil January 3 is weekdays pa rin po siya at meron pa rin po tayo nakikita na may mga kababayan tayo na will take the opportunity to spend the weekend pa rin sa kanilang pamilya na inaasahan natin baka January 5 pa ang kanilang balik. While January 3 yung end ng ating heightened alert, pero patuloy pa rin po ang ating mga tauhan na nakadeploy hanggang ma-ensure natin na babalik na sa normal yung daloy ng mga pasahero sa ating mga pantalan. Commodore, sa ibang usapin naman po, ano po yung mga hakbang ng PCG sa epekto ng shear line sa iba't ibang bahagi ng bansa? May mga rescue operations po bang isinagawa sa mga lugar na binaha o nakaranas ng matinding mga pag-ulan? Tama po. Maliban po sa ating mga tauhan na nakadeploy sa mga pantalan, meron din po tayo nakaantabay ng mga deployable response group. And in fact, sa may Palawan, meron na tayong mga area doon na nagkaroon tayo. Tumulong tayo sa lokal na pamahalaan para ma-evacuate yung ibang mga kababayan natin na naapektuhan ng pag-ulan at inabot po ng mga baha doon. So, hindi naman ganun kagrabe yung mga report na naitanggap sa atin, pero nga dahil nga bilang kabahagi ng ating pamahalaan ay tumutulong din po tayo sa lokal na pamahalaan sa mga area na naapektuhan nung shear line na yon at yung mga pag-ulan. Sir, siguro po mensahe at paalala nyo na lamang sa ating mga kababayan? Pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan, lalo-lalo na yung gustong umuwi sa kanilang probinsya, na bagamat madami ang mga pasahero na nagsanayo sa ating mga pantalan at baka meron silang ma-experience na nanamantala na nangihingi sa kanilang pera para matulungan. Sana po ay wag nating tangkilikin ito at i-report sa agad sa pinakamalapit na himpilan ng Philippine Coast Guard o ng iba pang sangay na ahensya kagaya ng PNP para mabigyan po natin ng kaukulang pansin ito na hindi na kumalap ang ganitong mga pagkakataon na pananamantala para mas ma-ensure natin na maayos at walang ingitan sa pagpasok ng pasahero na as much as possible ay maging first come to first serve basis depende dun sa mga booking nila at sa pagkuha nila ng ticket para organisado yung daloy ng ating mga pasahero. Maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Alger Ricafrente, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po.